Mga kapatid, bakit nga ba paulit-ulit na lang ang problema sa Pilipinas pagdating sa ulan, baha? Nako, para bigyan po tayo ng linaw dito, kasama po natin ngayon ang isa po sa mga eksperto at unang-unang nag-practice po ng transportation and urban planning sa Pilipinas, mga kapatid. Kasama po natin si Engineer Rene Santiago. Engineer, magandang hapon po. Lord po at si Pauline. Good afternoon, Engineer. Good afternoon. Magandang hapon sa inyong dalawa. Opo. Okay, sir. Ibahin ko naman yung questioning. Since 1970, nag-graduate po kayo sa engineering sa UP, ano pong masasabi ninyo na at least meron tayong ngayon na ganito compared to noon? Kumbaga, looking at the bright side, kung meron man lang o wala ba talaga devolution hubang nangyari? Alam mo, kaya nangyayari yung flooding na yan, more than 90% ng ating mga human settlement or mga malalaking syudad are located in floodplains. Yung malapit sa river delta karamihan. Tulad ng Metro Manila is located in a river delta. Kaya inherently, flood prone yan. Yan ang isang pinakamalaking nakakalimutan natin. Kaya talagang babahayin araw-araw. Ang isang nakita kong magandang improvement in a way is some of the flood control solutions work. No? I would cite the Marikina flood control program na I think it was planned more than 15 years ago and implemented more than 10 years ago. Mukhang natapos lang nung 3 years ago. Hindi ganun kagrabe ang nangyari sa Provident Village. Tama po. Yun, ganun. No? Even yun sa area ko, natatandaan ko nung Undoy, the rainfall was somewhere like 455 millimeters of rain in one day, 24 hours. Opo. It was reported that yesterday, it was 472 millimeters, meaning mas mataas. Pero yung baha dito sa amin, lumabog itong bahay ko. It's less than what happened in Undoy. So yung mga ganong improvement happen. There are flood control projects that work. Okay. But many fail. Karine, yung tinuturo naman po, iba yung reclamation po, yung mga zoning at nabanggit nyo po, yung sunod-sunod ng mga condominium, mga mall, sa mga area na wala naman dapat mga ganun. Ito ho ba'y nakaka-apekto din? Yes, they do. Alam mo, karamihan ng ating flood control response, ika nga, paano natin solve yan, itinatawag ng isang nalubhasa rin ng urban expert sa Canada. Ang sabi niya yan, ayan tinatawag na divert the water away from the city by creating flood walls. No? Ang suggestion niya, that will never solve really flood control. Ang flooding. Ang solusyon niya is live with water. Yung tinatawag ng Dutch solution. In our accepting the fact that when and it's not a question na tatamaan tayo ng baha. It's a question of if and when. Kaya dapat ang ating ways isabahin, yung framework ng pagsolusyon is to accept that we will be flooded once in our lifetime. Engineer, marami nga pong mga senador na nagsasabi or biniblame yung mga reclamation project sa Manila Bay. Kasama na po dyan si Senator Zubiri. Sabi niya, there are no more outlets for flood waters, lalo na sa Pasay at sa Manila. Kaya binabaha rin po yung mga areas na yun. So, Engineer, ano po ba dapat gawin? Dahil nandiyan na po yung mga reclamation projects, nga namang gibain pa po nila yun. So, what would be the best solution kung nandiyan na po yung mga reclamation? Totoo yun na Pauline. Medyo napigilan yung pagkuhan ng baha, yung mga reclamation. Lalo na yan dyan sa may facing Manila. Pero yung flooding, for example, sa Marikina Valley, is not due to those reclamation. Magkalayo yung dalawang yun. So, I'm not blaming the reclamation per se for the entire situation. Yung mga flooding sa Malabon na Botas has always been there historically dahil yun coastal area at saka mababaw na talagang dagat yun ng araw na tinayuan ng mga bahay. How do you solve it? Ang sabi ko, I think the best way is for the government now, for the president, to create a commission, interdisciplinary commission of experts na talagang tutukan ano bang gagawin natin sa flooding. No? I think we have to shift our solution from
diverting water to accepting and living with the fact that we will have flooding in our cities, allowing water to come in and control and live with that. Oo. Wala pa tayo sa usapin ng ginagawang subway, engineer. Kung yung simpleng lagos nila nga, hanggang kanina naglatanggal pa sila ng tubig. Paano pa kaya itong supposedly dadaanan ng tren? Paano tayo nakakasigurado na hindi rin sa... Pwede mangyari yan, Leonard. Kasi nangyari na yan sa Manhattan. New York. Okay. Apo. I think there was a typhoon there about a few years, 10 years ago ata yun, that flooded the entire subway. So they created what they call the Big U solution against flooding. No? In other words, they live with the fact that flooding will come in. So find a way how to address it and relieve of the situation immediately. May tinatawag rin po silang Jakarta Solution. Ginawa po ng mga Indonesians by 2050, ililipat raw ang capital sa isang part sa may Kalimantan, sa para malayo-malayo raw sa coastal area kasi lumulubog daw ang Jakarta. Ano masasabi nyo rito? Posible bang gawin ng Pilipinas yun, engineer? A valid solution. It was discussed when I was in government 50 years ago. Pinag-usapan namin noon ilipat ang Manila o tambakan natin ang mas mataas na daan, no? Yun ang mga isang tanong. Even yung proposal na i-relocate na yung buong executive department sa Clark, hanggang ngayon hindi pinagtutuunan Sa totoo lang, we are over-concentrated in Metro Manila. Kung hindi yung over-concentrate, kung walang ganyan, even the reclamation on Manila Bay will not happen. Saan po kamo? Clark? Pinoproposal sa Clark ilipat? Clark is the most logical kasi available yon, libre, wala ka ng right-of-way acquisition. It is a big tract of land. And there was already the beginning of the National Government Center doon sa tabi ng Athlete Village. Pwede. At may airport pa. Oo. Engineer, alam mo marami pong mga environmentalist na nagsasabi na this will likely not be the last. Obviously, for this year, itong si Bagyong Karina, and it could get worse this year. Hindi pa nagpipik yung La Nina. In terms of short-term solutions, meron po ba tayong maaaring gawin? Mga flood control solution take years. Hindi mo masasabing short-term ngayon. I think the best way ngayon talaga is how to cope with it when it happens. That is the short-term solution. In other words, tulad ng sa Marikina, binungkahi ko ng isang araw na yung mga evacuation center niya itaas na ang level by using the excess ground earth from the subway. Instead na itapon sa mas malayong lugar, itambak sa mga evacuation point para mataas agad ang evacuation center. Marikina, Malabon, Navotas, ibang areas dito sa Manila magagamit yung mga tinanggal na lupa sa subway. Yun ang, I think, economical solution. It can be done immediately because inaayos na yung subway. May mga drilling na nangyayari, may excess ground. Yun. Isa sa mga nakikita kong pwedeng gawin in less than, let's say, 3 to 4 years. Libreng panambak. Isa sa... Okay. Yes. Marami pa kaming gustong itanong sa iyo, Engineer Rene. Pero sir, mag-uusap po tayo ulit kasi mahaba ang solusyon po, usapin po ito. Maraming salamat po. Great seeing you again. Engineer, maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. Ingat po.